bago yung ginawa ko? Yes! Talaga? Yes! Promise? Promise! Kasi ang mga yung gusto ko bumalik? Promise? Yes, ma'am? Kumatay na sila? Importante na usap ko. Ayaw ka usap. Biro lang. Sige. Tay. Ayan ha. Gusto niyo akong bumalik. Masasakot sa inyo. Mabalik tayo. Yes! Kaya lang lagi ako kwentas-klata sa inyong makipag-usap. Kasi hinahayaan ko kayo mag-desisyon. Lagi. Kasi importante alam nyo na. Kayo bahala mag-conclusion. Tama ba yun? Tama. Pakiramdam ko kasi. Pakiramdam ko pa lang. Hindi pa naman sigurado. Wasak na mga kalsada. Bago na sa Manila. Pakiramdam ko, wasak na rin yung gobyerno ng Manila. Oo naman. So, sabihin, para maliwanag tayo, mahihirapan ako. Mahihirapan, i-manage ulit. Pero, kung meron ng garantiya, hindi ko nalala. Nagawa ko nga dati. Nakabakon tayo. Yes. Gagawin na lang ulit. Gawin na yun. Kaya lang isikwento yun. Kailangan ko ng mga kasama. Huwag mo kong bibigyan ng kontrapelo. Yung walang gagawin kung di mamuliti ka na lang hindi tungkol sa buhay. Pwede ba akong makisulit? Isa lang ang request ko. Lahat ng problema ng Maynila, aatangin ko. Sa habang ng aking mga kaya, hingin ko rin ng tulong, balang araw, kumakain. Pero aatangin ko. Hanggang tayo. Isa lang ang request ko. Pwede ba? Hi! Hello! Gising pa. Taas nga naman, taas nga naman. Inat! Mga buto-buto, galaw-galaw. Maraming salamat sa inyong lahat, mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lola ko. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa aming panyay. Bagamat, alam ko, meron kayong mga gawain sa bahay. Malamang, ang mga tanghali, maraming tinira ko na kaldero. Walang nagsayang sa bahay. Nakikipag-chismisan kayo. Pero, ang nanay ko, tatay ko, umangatan naman kayo. Hindi namin kayo pauuwiin ng konsolido. Oo. Wala kayong marinig ng mga kanira o masasakit na salita dito. Bakit? Ano naman ang tao bayan? Pag Mamaya na po mga pagkapunta. ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapit-bahay, away din. Pagtapos ng halala, yung mga politiko, pati-pati na. Yung magkakapit-bahay, magkakaaway pa rin. Opo! Kaya, pumanatan kayo, mga minamahal kong lolo-lola, nanay-tatay. Basta ngayong araw na ito, good vibes lang tayo. Chill lang. Wala na masasakit na salita. Real talk lang tayo. Nay! Tay! Mga lolo-lola ko, kamusta kayo? Lumakas ka na dito ka. Lumakas daw na nandito ka. Bagay na dapat natin yung magpasama Parang sa vitamin. bakit? Parang Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, natatakot tayo, kasama kami. Na baka tayo magutom, baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19. Sa sobrang takot natin, kahit sa loob ng bahay, kinakabahan tayo. May umahansin ka, hansin, ay may COVID. Ganon tayo, nag-aaral. Kaya, bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos dahil ano't anuman ang hirap, takot, at pagsubok na pinagdaanan natin. At ano't anuman
paghihirap at pagsubok na patuloy natin pinagdaraanan ngayon. Salamat sa Diyos, ito tayong lahat. Buhay tayong lahat ngayon dito sa tutuban. Dahil habang buhay, may tayo. Matanong ko lang kayo. Bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Nagtuturo eh. Iba. Nagtuturo. Pointing. Yorme nagtuturo. Nagtuturo eh. Easy. Puso nyo, nakatingin lang yan. Bakit mahulog yan? Hindi. Kaya ko yan naitanong. Siyempre, nangangamba din ako. Bakit? Dahil yung mga nanaupo, mga alaga ko po yan. Opo, for almost 20 years, inalagaan ko yan mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Laguna. Alam niya yan. Hindi ko yan pinugli. Hindi ko yan tinanggi. Yan po natin. Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inilagaan ko yung kanyang mga anak. For almost 20 years, tingnan po natin ha, kung talaga bang nailagay sila sa ayos. Una, Billy Laguna. Nakaupo. Dennis Laguna. Nakaupo. Lane Laguna. Nakaupo. Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako ngayong hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ano? Kung sila'y naging mabisa sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan ang mag-host niya. Tingnan po ninyo, bilang pagtanaw ng utang na loob, at tayo, ito, hindi lang kagatundo. Tayo bilang Pilipino, isa sa tinatapos ang ilong natin, may pinagmamalaki natin ugali sa buong mundo. Tayo mga Pilipino ay marunong kumanap na at ang utang na loob ay walang katapusan. Kaya, tingnan po, bilang pagtanaw ng utang na loob, maghanap kayo. Kahit isa lang, na dumagboso sa sino. Wala. Bakit? Bilang pagkanaman ng ito, isinantabi ko ang mga anak ko. Inuna ko muna yung mga anak ni Costa. Ano? Yorme, tatanggap ko pa ba ng utang na loob? Sagot. Opo. Bakit? Pilipino ko. Ganun talaga tayo, mga Pilipino. No matter what, tatanaw tayo. Kaya lang, meron lang akong patiusap. Baka naman, kung pwede, sa ibang bagay na lang ako, tumanaw ng utang na loob. Bakit? Hindi utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala ako sa pinalalagyan ko ngayon. Masama naman bang pakinggan ko yung panawagan ng taong bayan? Ay yung taong bayan ang sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Yung taong bayan sumisigaw na bumalik ka na. Kaya ako sinigaw ka na. Wala na!
Napanood mo? Napanood mo din. Hindi ko sulat nakalain na ganun sila. Para kung kasawang, ininaleta yung ganito, inakasal ka sa pinto, huwag ka na kuralik! Bakit sila nagagalit? Bakit sila natatakot? Hindi naman sila may-ari ng pwesto na yan. Pag-aari yan ng kabayan. In fact, empleyado na kami ng kabayan. At ang kontrata namin, 3 years. After 3 years, expired. Tapos mabalik ka sa kabayan. Magsasabi ka ng bagay na ginawa mo. At pag nagustuhan ng taong bayan ang ginawa mo, i-renew ka ng taong bayan. Another 3 years. Tama mali? At ang katotohanan, ang isang leader, kapag naging mabuti siya sa kanyang tungkulin, ipopromote pa siya ng taong bayan. Katulad ng ginawa niyo sa akin. 23 anyos, ginawa niyo ang proposal, mga taga-tundo. Tapos, ulit, kusihan. Tapos, ulit, kusihan. 9 years, finish or not finish, pass your paper. Tama ko ba? Tapos kayong mga taga-tundo, District 2, 3, 4, 5, 6, ginawa niyo po Vice Mayor. Vice Mayor? Vice Mayor? After 9 years, finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa niyo po. Ang katotohanan ang isang leader, kapag siya ay naging mabisa, episyente, at ginagampanan ang kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto pa rin siya ng taong bayan. Tama po ba? Ipagtagal namin. Bakit sila, para bang pag-aari na nila lahat ang pwesto niya? Matagal na kayo hindi magtatampo. Matagal na kayo hindi magtatamlang. Wawaglit lang ako na wala. Pinago-bago na nila. Kaya ang buong akala natin, kung ano ang sinulan ko, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila dinoto, hindi ko ba? Wawaglit ako na wala tatatong taong, bago-bago na lahat. Una, ang pinagtatanggap ko, anong binago nila? Patungkol sa senior citizen. Tingnan po natin ha. Tingnan natin. Nay! Tay! Mga lola ko! Mga lola ko! Tingnan po ninyo. Totoo ba? Di mo ba? Buwan-buwan, nagkaroon kayo ng pensyon. At ang higayan, every quarter. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo. Yeah. Kanino? Malino. Malino. Ayun, buhay na saksi. Hindi, malino. Tingnan natin ha. Alalahanin natin. Alalahanin natin yung mga nangyari. Total, wala ka naman kayong Alzheimer's. Wala pa naman. Kasi yung iba dito, inabot ko si Mayor Maxon. Si Mayor Villegas. Kaya ko lang ang banggit yun, yung mga mayor kaya. Sa hinapahaba ng panahon ng pamumuhay dito sa Maynila. For the first time, bumoto kayo ng batang mayor. Pogi pa. First time. Kasi ang binoboto sa Maynila na mayor, laging konti na lang yung birthday. Tanda. Totoo ba? Tama ba? Pero first time, bumoto kayo ng batang mayor. At yung batang mayor ngayon, nakaisip ng programa para sa mayaman, para sa middle class, para sa mahirap, sa may sakit o wala, o tante o hindi. Pantay-pantay na ang senior citizen may pensyon buwan-buwan sa lungsod ng Maynila. Tama ba? First time. Ayun. Anong sabi ko? Pumanatag ka. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, doble ka sa second quarter. Tama mali? Tama.
Sabi ko, pag hindi mo na ako first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama mali? Tama. Ano masabi ko? Mga lolo ko, mga lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi ko nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulumi-lumi tayo. Lumi-lumi. Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Nobyembre, Disyembre, lumi-lumi. Sabi ko. Ano ang ibig sabihin? Paano nagkapanatag yung mga matatanda? Na kapag dating ng Disyembre, hindi na nakuha ng taon, 6 na bulit ang matatanggap niya. Kung dalawa sila sa bahay, 12,000. Kung tatlo na silang senior citizen, 18,000. Wala siyang pangamba. Eh ngayon, ano nangyayari sa mga matatanda natin sa Manila? Araw-araw ng pangamba, araw-araw natatakot. Bakit? Hindi naman niya alam kung kailan darating ang araw ng payout. Tama mali? Alam naman ng mga matatanda, malalakot ang dulo niya. Maaga na gigising niya. O ano mangyayari pag nagising sa umaga? Saan ka pupunta? Chairman. Chairman, balita. Oh, chair. Ay, wala pa. Sawi, Alam na alam. uwi. Lulo, gising ulit bukas. Saan naman pupunta yan? Chairman. Uy, Chairman, ano na? No, wala pa. Madalas-malas mo, yung matanda, tinawagan na ako. Lola, Lola, pasyal ka naman dito sa Cavite. Nangyamis ka na namin. Lola, Lola, pasyal ka na kami sa Bulacan. Nangyamis ka namin. Kung pobre matanda, ako ang tumawag, walang nagawa ng bakasyon. 2 days after, balik ng Mariones. Chairman, any update? Naku na, nagkabitaya kahapon, wala ka. Nanging. Nanging. Lagay natin yung chi. Nagdag na yung ating. Kasama si Kulay. Yeah, it doesn't make sense. 500 piso, mahirap kung may mga matatanda. Sa totoo lang, ito rito, yung iba sa inyo dito, 500 naman eh. Kaya lang, it's not about the money. It's not how much. Yung gusto mo lang may paramdam sa mga matatanda na mahalaga pa sila. Sa tinagal-tagal ng panahon ng pagbubuhay nila sa Manila, sa napahaba ng panahon na babayad sila ng bigyan, ngayon naman ng mga matatanda, ay, may bilang pa kami. Ay, mahalaga pa kami. Yun yun. It's not kung magkano. In fact, yung iba sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak. Nay, huwag ka nang pumila dyan ng init-init. 1.5 lang yan, makatakihin ka pa. Ano sagot mo matanda? Ayoko ng pera mo, gusto ko kayo. Hindi yan, yapang ng matanda yun eh. Yung maramdaman niya, mahal pa ako ng gobyerno. May halaga pa pala ako. Tapos 500, ito lang. Ito, may 500 kayo ngayon. Umuwi kayo ng wagas, hindi na ako yung 500 yun. Kaya naman, it's about the act. Yung ginawa ng gobyerno para sa akin. Yung pagpapalala ng gobyerno para sa akin. O nay, totoo ba? Na kapag hindi ka nagputante, tanggal ka na sa pensyon. Mali na naman yun. Bakit? Uulitin ko ha. Sinimplihan ko na alam yung rules eh. Ano sabi ko? Mayaman. Middle class. Mahirap. May sakit. O ba? Botante o hindi. Bakit ko sinama? Malayo pa lang, inabatan ko na yung magiging problema. Botante o hindi. Bakit ko sinama yun? Kasi yung matanda, patuloy na tatanda.
tatanda at tatanda, tatanda at magkakasakit. At pag nagkasakit, halimbawa, asawa mo, buhay ka, humihinga pa, tao pa, mamamayan pa ng lungsod. 6 na taong hindi nakaboboto, tanggal na sa listahan ng botante. Tama mali? Pero buhay pa. Dahil sa walang boto, walang pensyon. Wow! Ang lupit nyo din. Tatanda din kayo. Una-una lang yan. Makuna na sila. Masakit yun eh. Kaya nga hindi nyo napansin, pinagpantay-pantay ko ang tao. Mayaman, middle class na yun. Para hindi na magkasamaan ng loob. Magbibigay ka rin lang naman, pasasamay mo pa ang loob. Isipin ninyo kung kayo yun. Humihinga pa kayo, tao pa kayo. Dahil sa wala kayong bilang sa boto, wala na kayong pakinabang sa gobyerno. There must be something wrong with that idea. O nay, totoo ba? Wala na rin yung data sa issue. Talaga? Dapat na dapat si nanay. Siko. Talagang galing sa inyo. Okay. Binibigyan ko yung oras para lumakas kayo, delegation nyo, diabetes. Nay, totoo ba? Wala na rin yung brown rice sa black rice. Alam niyo ang istorya ng black rice. Napagalitan pa ako ng matanda dyan. Totoo lang. Ano sabi sa akin ng matanda? Ikaw, hindi mo na kami mahal. Kung bakit mo na? Yung binigay ko yung class, kulit ba? Maitim na, makunat pa, mahirap pang tuloy. Sabi ko nga, yan po ang pinakamasustansya at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Iwas diabetes. Alam ba? Yan ang tinitingin. Tay, totoo ba? Yung cake, naging cupcake. Totoo? Hindi niyo ako sinasagot? Cupcake na lang talaga? Ay, hindi masarap yung cake. Wala na. Pinamigay mo yung cake. Hindi masarap. Easy. Yorme, hindi daw masarap yung cake. Alam mo yung nakakalungkot? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo. Nung ginawa ko lahat yan, kasama ko sila. Kasama ko sila. Anong ibig ko sabihin? Alam nila ang dahilan ko kung bakit ko parang ini-spoil yung mga senior citizen. Bakit? Bakit parang spoil na spoil kayo sa panahon ko? Bakit? Kasi kung hindi na birthday. Yes, kuday. Bakit wala akong bakit ako kayo pag pinag-uusapang birthday? Hindi, real talk lang. Totoo naman eh. Naman tayo, lumapupunta eh. Pero, ito yung punto ko. For the first time, alam mo ito yung bata sa loob ng bahay. Tapos binigyan mo lang ng ngiti yung Binibigay? matanda. Kung mapakita mo lang binibigyan mo siya ng pagpapalungan at mamalasakit, may talaga pa siya sa bubong ibabaw. Yun ang reason kung bakit ko yung ginagawa sa mga senior citizen sa lungsod ng Maynila. Kakakarambot na probinsyo. Sa totoo lang, maliit na bagay. Hindi pa nila mapagtuunan ng panahon. Pakunti na pakunti, pahirap na pahirap, mawala na mawala. Pero kung makagasto sila sa Sumasaroa sa Boulevard, billion-billion. Kung makapagpasusok sila sa City Hall, billion-billion. Pagdating sa matanda. Kaya sumasama doon. Alam naman nila kayo. Nakakasakit lang ng damdamin. Tama yung sinabi ni Chichi. Nung bata kami, malalambot na po namin, inalagaan kami. Ngayon marunong
na buto ninyo. Kami naman ang matitigas sa buto, paano ka naman alagaan namin kayo? Thank you. Parang namumutla kayo. Hindi raw sila inaalagaan ng mayor. Pa. Di ba yung bahay? Pa. Kasama yung hindi babae. Kumakain. Oh, okay maganda. Pumanatag kayo. Nilipas niya. Oh, sige. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Umuwi kayo ng busog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang, mabusog kayo ngayong kapatid ko. Sabihin niyo, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Nakabalik tayo. Sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buhay, mga anak at pamilya at kapitbahay, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa senior citizen. Hey. Pangalawa, tay, totoo ba na kapag magpapacheck ako sa health center, kailangan naka-online schedule ka ba? Yeah. Sagat. Kailangan naka-online. Oh, ito ng December, yung anak ko yung masakit na lang sa tenga. Oh. Pina-online, pinababalik pa ako. Ay, naku. Ay, Kasi meron kami sa SIM na kaso ako na lang. real I will give credit where is due. Ito lang yung December. Noong panahon ko, Bago mag-isip. at hindi ko lang panahon, hindi ko pwedeng akuin lang. Pati panahon ng sinundan ko. Si Era, si Alfredo, si Lito Atienza, si Bagachin, si Mel Lopez, si Lacso, si Villegas, lahat ang nagdaang mayor hanggang sa akin. Ang daang bayan papupunta sa health center, 1-2 sawa. Anytime, pwede kang pumunta sa health center. Sino Bakit pinapalaki? kailangan mag-online? Center. Una, Kasi pag medyo... Rito ka. Sabi nila nung December. Diyan yung mahanap Sagat. ng leader. Hindi niya Pagdating doon, nakugawa ang katayuan ng nga. kanyang nasasakupan. Doon Bakit? tayo sa labas. Online, schedule. Una, ano kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Cellphone. Libre ka cellphone. Costas ka. Pangalawa, ano kailangan mo? Load. Libre ba load? Hindi. Costas ka. Pangatlo, pinakamalapit. Hindi ka marunong mag-online. Yun lang. Hindi ka marunong mag-online. Yun ang pinakamahirap. Alright. Sample lang. Sample lang. Anong pangalan niyo? Julieta. Nanay Julieta, kwentuhan lang to ah. Hindi ko mangyayari sa'yo. Sample lang. Halimbawa, isang araw, si Nanay Julieta, pinahapon. Meron yun. Ako, dali mo nga ako sa health center. Gusto ko magpa-check up, pinahapon ko. Ano sagot ka na po? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Kuhawa naman. Ano nangyari kay Nanay Julieta? Tiko. Tiko ako. Alam mo na. Doesn't make sense. Imagine mo, nahihilo ka, nagdodoble visa ka, kinakabahan ka, katabing bahay mo, health center, magpapabibi ka lang. Kalay mo kailangan pa mag-online. Sige. Tama. That's bad. That's one for sense. Why? Hindi na si Bakit Kaso. kailangan pa nilang mag-uwi? Namin, no? Dahil sa PhilHealth? At hihingan pa kayo ng PhilHealth number? Health center na lang, gusto pa nila kumita ang City of Manila? Ganda. Wow! Daming reklamo ng mga senior. O, Nay! Ba? Nay! Kumukuha ko ng gamot. May awa niyo! Sa tulong niyo, nakabalik tayo. Hindi ka bibigyan ng gamot. Ibabalik ko yung bakuna laban sa pneumonia.
para sa mga naalala niyo ba? Pinapakakunahan ko kayo sa health center. Ibabalik ko ang Metformin sa Plan sa health center. Ibabalik ko ang vitamin C sa matanda, vitamin C sa bata, at bakuna sa sanggol, at mabilis na access araw-araw pwede mong puntahan na healthcare system sa ating lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito, hindi ako. Bakit? Itong napapansin ko, pag ako lang ang nakapansin, ako lang ang nagsabi, siyempre kalaban ako sa politika. Pero kayo ang tatanungin ko, papansin niyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila? Divisoria. Laguna. Mga basura. Sa kamay na nakakalaan sa Moyones. Taga-Mariones ka. Anong nangyari sa atin? Tatatlong ako. Yung Moriones, wala nang ginawa dyan kundi takunan ng basura. Alalahanin natin kung totoo ba yung sinasabi ko. Anong ginawa ko? Ginawa ko ng garden. Namulaklak, saan kayo nakakita? Sa gitna ng tundo, may halaman. Ini-maintain na lang. Tutubigan na lang. Gugupitan na lang. Aaliwalas na. Wala nang tostas. Bakit? Hindi magugupit kami sa City Huli. Bakit? Hindi magugupit kami sa City Huli. Ini-maintain na lang. Dahil natuto na ang tao ng basura, hindi niya ilalabas pag wala pa ang truck. Tama ba eh? Bakit ang truck ngayon hindi dumarating? Bakit ang truck ngayon ng basura hindi pumapasok sa looban? Bakit kailangan pampalitan? Tumatakbo naman ng maayos ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Maynila. Tingnan nyo ngayon yung kanan ng masino. Ang bagong smoke mountain ng mundo. Ay, malinis na yun eh. Sumunod na yung tao sa akin eh. Nakisuhin mo na ako sa tao. Ano sabi ko sa tao ng mga? Yung basura, ilagay nyo sa tamang sisignan, isend nyo ang obligasyon ko, ipadala yung truck sa bawat iskinita, kalsada ng lungsod ng Maynila. Bakit hindi naman mga nagbalikan na mga sirigil bakit? Sinasabotahin ko siya. Ano naman ang kinalaman ko doon? Sino lang nakaupo? Siya. Salahin ko na siya. Isa lang ang ibig sabihin doon. Ito, ang hindi nila alam. Ang taong bayan, dalawa lang ang pagpipilian. Hindi mo kinulekta basura, dalawa lang ang pagpipilian niya. Mamahor loob ng bahay niya o mamahor yung kalsada. Ganun lang ang gagawin ng tao. Bakit? Hindi mo ginampanan yung pagpuli. Ang gagawin ng tao kaysa mamahor. Pero, sino? Alam niyo yung Mabuhay Street? Kung saan ang bahay? Noong araw doon, nagsasyarong tuloy na kami araw-araw. Siya ko rin ah. Palutin mo. Nalala niyo? O, ayan, ang bango nun. Okay, hindi pa kayo kumakain. Yun yung nalinis din. Nay, ano nangyari sa akin? Tatatlong taon lang ako nawala. Lalabing pito lang ang LGU sa NCR. Tingnan nyo, pang ilan tayo? 70. Panglabing pito. Nang muli, tinalo pa tayo ng pateros. Anong tinda sa pateros? Itlog, pengoy, panlo. Tama mali? 7
17 out of 17. Kulay lang tayo sa paglaro. Hindi po galing sa akin yan, ha? Saan galing yan? Philippine Statistics Authority. PSA. Kulay lang. Kung dito kulay lang tayo, dito naman, number 1 tayo. Yan. Number 1 tayo sa krimen. Sa buong Southeast Asia. Not Philippines. Not Philippines, but Manila. Anong ibig sabihin ng number 1 tayo sa crime index sa buong Southeast Asia? Nagbalik ka na naman ng hold-upper, snatcher, patayan dito, patayan doon, droga. Nakita niyo yung acting, sikat na naman ang acting dito sa mundo. Oo nga. Ano naman? Bakit naman masyadong ilang pinabayaan ng gusto? Itutuloy na lang ang rin. Tay! Tay! Mga lolo't lolo ko, naalala niyo ba, noong panahon natin, may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo? Naalala niyo ba yung gobyerno mabilis kumilos? Gusto niyo bang ibalik yung gobyerno mabilis kumilos? Gusto niyo bang ibalik habang natutulog kayo, panatag kayo, alam niyo madaling araw may gobyerno pa sa kalsada ng Maynila? Ay, mga luluton ako, make Manila, make again. Pangapat at panghuli para uwi na. Para mag-apon pa si Ethics Division. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Itong usapin rito. Ito tingin ko, sa lahat ng problema ng tao, ito yung pinakamahalaga. Bakit? Tungkol ito sa pera ng taong bayan. Mahalaga sa inyo. Dapat lang. Binayad yung buwisin. Tama ba? Nay, nakalulungkot isipin na itong mga dati kong kasama, nung araw, panay papuri sa akin. Kala ko pala sila, papuri. Puro papuri. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa isipan at mata nila. Anong sabi ng kabila? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo? Narinig ko rin. Sila nagsabi? Yeah. Sila nagsabi. Ano? Gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Bakit? Pero yun. Tama ba? Gusto niyo bang marinig ang sagot? Galing sa akin. Dapat din. Bakit? Ang isang leader, pinaninindigan niya yung bagay na kanyang ginawa para sa kanyang mamamayan. Hindi para siya magturo at magturo, sisihin ang ibang tao. Hiningi mo yun sa tao. Hindi naman yung binigay ng tao ng pusa. Hiningi mo muna sa tao bayan na gusto mo maging mayor. Binigay sa iyo ng tao bayan na mag-mayor ka. Responsibilidad mo na yan. Tama mo rin? Kailangan mong akutin. At hayaan mo ang tao bayan. Maghusga kung ang ginawa mo ay mali o tama.